Kamusta wonderful bookworms all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video for 2024 and welcome sa aking TBR dahil pag-uusapan natin itong mga libro na to na nakalagay dito sa working table ko kasi ito, explanation lang, wala akong TBR talagang monthly dahil naisip ko, hindi ko naman siya nasusunod. So, ang nangyayari kung ano lang yung mga librong nilalagay ko dito sa working table ko, siya lang yung pamimilian kong basahin for the whole month or kung kailan ako magsawa. As of the moment, sila po yung mga libro na yon sa pag-usapan natin. Mamaya na ako mag-i-explain kung ba't ngayon ako nag-upload ngayon 2024. Oo. Pero first book mga Mimasor is itong Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow by Gabrielle Zevin. Ang dami nitong mga reviews na magaganda sa Goodreads, ang dami nagagandahan dito. Problem is, the author has some issues kimpamparabong ganyan about sa nangyayari sa Gaza in Israel. Kaya medyo naano ako kung babasahin ko ba siya or what. Pero naalala ko, yung first part nitong libro na to is natapos ko sa Kindle. Tapos nagandahan ako sa kanya dahil na-attach ako sa mga characters. It revolves around creating a game. Di ko alam kung babasahin ko to pero nandito siya sa working table. Next one mga Mimasor is Yamete Kudasai Ira ko to, oo. Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi. Sobrang sikat itong libro na to, mga Mimasor. Ang daming nag-rave about this book as well. In this story, we're going to follow these 4 people na pupunta dito sa isang coffee shop na hindi lang basta kape ang ino-offer. Nag-o-offer din sila sa'yo ng opportunity to time travel. Pero there's some rules. Pag time travel ka, hindi mo mababago ang past. Kailangan mo mag-stay lang sa isang posisyon dito sa coffee shop at dapat makabalik ka na bago lumamig ang kape mo. Kaya nga before the coffee gets cold. Ano ang mangyayari kapag hindi sila nakabalik at lumamig ang coffee nila? Hindi ko alam. Pero yun ang malalaman natin kapag binasa natin tong libro na to. Ano ho? Sobrang sikat na sikat nito, kaya naman gusto ko na rin siyang basahin para malaman ko what the hype is all about. And also, sobrang sipag naman magsulat nitong author na to dahil ang dami niya nang nailabas sa libro. 4 na yata to. Next one, this is a very exciting one. Makeda, mga usipon, mula Lawod hanggang Baybayon ni Napay Arcilia III. Pinadala sa akin to ng Balangay Books and I'm really happy because this is a Tagalog book from a Filipino author na hindi ko naririnig or hindi ko alam or not within my radar. Pinaka-na-excite ako dito is dahil sinabi ng isang review dito na ang mga salitang ginamit daw dito ay bulgar, walang preno, walang filter, and I'm here for all of that. Kaya ako minahal ng sobra-sobra yung libro ni Ronaldo Vivo Jr. because of that kind of narration, na bulgar at hindi mo kayang ikahon sa conventional na pagnanarrate. Yun daw ang makukuha ko dito sa Makeda. Tapos, nung sinimulan ko siyang basahin, akala ko isang buong nobela siya. Anthology pala to, and I'm a sucker for anthology this past few months. Nabasa ko na yung unang istorya, and I'm liking it. At nakalimutan ko palang sabihin sa inyo mga mi, this is a winner of 22nd Madrigal Gonzalez Best First Book Award. Finalist din to sa National Book Awards for Short Story in Filipino. Grabe ka naman. I have a weakness for award-winning books, so bilang nasa usapin na tayo ng Balangay Books, huwag na tayong lumayo. This is another book from Balangay Books sa ikailang sirkulo ng impyerno ni Miguel Paulo Celestial, which is also a winner of National Book Award. Isa rin to sa pinadala nila sa akin. Ito naman mga mi ay koleksyon ng mga tula na may temang kabaklaan. Thank you so much Balangay Books. I really appreciate this book. Next naman is itong Amiable Hometown by Virgie M. Manligas. Isama na natin itong A Silver Lining, A Memoir of Love, Faith, and Sacrifice by Virgie M. Manligas as well. This is an indie published book at ito ay pinadala sa akin from BookTok dahil siya ay follower ko sa BookTok mga Mimasor. Ang mga tema na sinusulat ni Virgie Manligas ay about her love and story ng mga grandparents niya, which I really relate with as pinalaki ng lolo at lola. Next naman is itong 17 Prayers to the Many-Eyed Mother by Eliza Victoria. I'm so excited for this one. Ito naman ay bigay sa akin ni Yana Briones. Thank you so much, Yana! Ito ay gustong-gusto kong basahin way back dahil ito ay nagustuhan ng sobra ni Kat. Pati yung iba kong mga bookish friends, bet din to. Eh, sobrang tuwa ko talaga nung binigay sa akin ito ni Yana kasi ngayon, mababasa ko na talaga siya. Next one, ito naman mga Mimasor ay The Cousins by Karen M. McManus. Nabili ko to sa NBS Sulit Reads New Year Book Fair for 299 pesos hardbound. Hindi pa ako nakakabasa ng kahit na anong sulat ni Karen M. McManus. Kahit na yung sobrang sikat niya na One of Us is Flying, hindi ko pa siya nababasa. Alam ko, this is a stand-alone at hindi siya parte ng One of Us is Flying or kung parte man, same world, pero hindi ako required na basahin yung One of Us is Flying before diving into this. Ito rin ay may mga magandang reviews from my bookish friends. I will just dive right into this book blind. Ang alam ko lang, magpipinsan sila because of the title. Another one, Lisa Jewell's Invisible Girl. Nabili ko rin to sa NBS Sulit Reads New Year Book Fair. 299 pesos din, hardbound. This is going to be my first ever Lisa Jewell book. Bilang hindi pa ako nakakabasa ng kahit na ano sa kanya. Hindi ko alam ang synopsis niya or what. What I just know is that Lisa Jewell has this good following when it comes to mystery thriller books. Marami rin siyang magagandang review sa mga stories niya. So I am just here for the author. Kung nabasa nyo na ang aliman dito sa dalawang libro na to, what's your thought about it? Maganda ba? Worth it ba silang basahin or wait? Comment that down below. And the last book dito sa TBR ko mga Mimasor is The God Game by Danny Toby. Ito ay may blurb ni Harlan Coben. Sabi niya dito, smart, propulsive, and gripping. And bilang nagkukulit din ako ng mga libro ni Harlan Coben at siya ay may mga libro na may mga
interesting na synopsis, magtitiwala po ako sa blurb na ito. Opo, pag hindi tama ito, baka awayin ko na lang. Ito naman, naumpisahan ko na rin to mga mimas, or siguro 60 pages in. Ang pagkakaalam ko sa pagkakaalala ko, we will follow our main character in here na lalaki at sila ay makaka-discover ng isang website wherein may isa doon na nagsasabi na siya daw ay si God. Parang alam niya ang lahat. Tinry nilang pagtripan yung website na yon, tapos nagugulat sila dahil tama nga yung mga sinasabi ng website. Tapos dumating pa sa point na itong website na ito ay nag-uutos sa kanila na gumawa ng mga bagay-bagay. So umpisa, ginagawa nila for fun kasi harmless lang naman yung mga pinapagawa. Pero as days goes by, parang palala yung mga task na binibigay sa kanila at hindi na sila pwedeng umayaw dahil may something daw na mangyayari sa mga mahal nila sa buhay kapag hindi nila sinunod yung mga task. Ang tagal ko na tong nabili. Ngayon ko pa lang siya babasahin. So, ito yung libro mga mimasor na nasa work table ko at aking babasahin kapag ako ay nasa mood magbasa. Ngayon, bakit na ngayon lang ako nakapag-upload dito sa BookTube? That is because I really don't have the motivation to upload dito sa BookTube simula nung January. Hindi ko alam kung dahil ba yung sunod-sunod kong upload nung December or it's just that nag-focus lang talaga ako ngayon sa BookTok at sa Bookstagram. Kung hindi nyo pa ako pina-follow sa BookTok at sa Bookstagram at gusto nyo makakuha sa akin ng everyday content, follow me there, Gerald the Bookworm. Every day, nag-upload ako doon ng bookish content. So, habang naghihintay kayo ng mga upload dito sa BookTube, baka gusto nyo panoorin yung mga 2 to 3 minutes video ko doon sa platform na yon para hindi niya masyadong ma-miss. I'm also going to figure out what to do. Parang gusto ko magka-revamp. I really want to gain more followers here and more interaction. So feeling ko na may baguhin ako something in a way that I make contents dito sa YouTube. Di ko sure, di ko alam. Pero kayo mga ano bang feedback niyo so far sa aking mga BookTube videos? Kung ikukumpara niyo siya sa ibang mga international booktubers or sa ibang mga booktubers na pinapanood niyo talaga, comment that para naman malaman ko kung paano rin siya marerevamp. But anyways, these are my TBR pile. Thank you so much for watching. If you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. See you again next time, Mimasor. Bye-bye!